Naranasan mo na bang husgahan ka ng ibang tao dahil sa nakakaangat sila sa buhay? Yung lahat na lang ng bagay ay napapansin nila sa'yo. Kung ganoon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ang araw-araw na pagdurusa sa kumpanya ay naging bahagi na ng aking pagtanda. Araw-araw, nadarama ko ang bigat ng bawat taon, ang pangmamaliit ng mga nakababata, ang unti-unting paglaho ng aking dating lakas. Bilang janitor sa ikadalawampung palapag, madalas akong nakadestino sa escalator. Ang aking luma at kupas na uniforme ay tila sumasalamin sa aking pagod na kaluluwa. Tahimik akong gumagawa, naglilinis ng bawat rehas, nagpupunas ng bawat mantsa, kahit papakiramdam ko'y invisible ako sa mga mata ng karamihan. Ang mga bulong-bulungan ay tila hangin na dumadaan sa aking tainga. Hindi pa ba magre-retiro yan? Abot na ang edad? O kaya'y pabigat lang yan sa kumpanya? Pinipilit kong huwag silang pansinin. Ang bawat pagyuko ay isang pagtanggap sa aking kasalukuyang papel. Ngunit ang lahat ng ito ay lalong pinabibigat ang presensya ni Mr. Corpus, ang bagong Head of Strategic Operations. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdudulot ng ingay na sumisira sa katahimikan ng aking mundo. Ang kanyang pagdating sa kumpanya ay tila pagsabog ng kayabangan. Ang kanyang mga salita ay tila matutulis na sibat na tumatama sa sino mang mapansin niya. Ako, bilang isang janitor, ang madalas niyang pagbuntungan ng galit. Ang kanyang mga mata ay laging may pag-irap, ang kanyang labi ay laging may mapanlait na ngiti. Hoy lolo, bilisan mo naman, nakaharang ka oh. Ang kanyang tinig ay tila kulog na gumugulantang sa akin. Napapalingon ako. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng walis. Anong klase yan? May dumi pa rin? Kayo talaga, walang silbi. Ang bawat pangiinsulto ay tila sipa sa aking dibdib. Ngunit nagtitimpi ako. Yumuyuko ako. Pinupulot ang anumang dumi at nagpapatuloy sa paglilinis. Hindi ako sumasagot, hindi ako lumalaban. Ang aking katahimikan na pagtanggap ay tila lalo pang nagpapalakas sa kanyang kayabangan. Sa bawat pagdaan niya, ang aking puso ay tila bumibigat. Ang aking paghinga ay tila nagiging mababaw. Isang abalang Martes ng umaga, ang labi ng kumpanya ay puno ng tao. Tila isang pugad ng mga langgam na nagmamadali. Ang bawat yapak ay nagdudulot ng ingay. Ang bawat bulong ay tila nagiging sigaw. Papunta si Mr. Corpus sa isang importanteng meeting. Ang kanyang mamahaling suit ay tila nagpapahiwatig ng kanyang posisyon. At ang kanyang kape ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagmamadali. Huli na siya ng ilang minuto. Ang kanyang muka ay tila nakasimangot. Ang kanyang noo ay tila may kunot. Sa escalator, nakita niya ako. Abala sa pagpupunas ng handrail. Dahan-dahan. Tila walang pakialam sa dami ng tao. Nakaharang ako sa gilid at hindi siya makadaan ng mabilis. Ang aking mga galaw ay tila mabagal. Ang aking paghinga ay tila mababaw. Hoy, tanda, ano ba? Nakakainis ka. Hindi mo ba nakikita na nagmamadali ang mga tao? Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa loob. Tila isang kulog na gumugulantang sa katahimikan. Hindi ako kaagad nakagalaw. Tila nagulat sa lakas ng boses. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng walis. Ang aking puso ay tila bumibigat. Ang bagal mo, mabigat ka talaga. Sa sobrang inis at pagmamadali at sa pagnanais na ipakita ang kanyang kapangyarihan, itinulak niya ako. Hindi malakas, ngunit sapat para mawalan ako ng balanse. Ang aking mga mata ay tila ng laki, ang aking paghinga ay tila nagiging mababaw. Bumagsak ako sa hagdanan ng escalator, gumulong pababa ng ilang baitang, at bumagsak sa dulo.
Ang aking gamit na panlinis ay kumalat at ang aking walis ay tila lumipad. Napahiyaw ang ilang empleyado, ang iba'y namutla, ngunit walang naglalakas loob na tumulong kaagad. Takot sa galit ni Mr. Corpus. Nang makabangon ako, hirap talaga ako. Hinawakan ko ang aking tagiliran. May galos ako sa braso at muka. Ang aking uniforme ay may mantsa. Tiningnan ako ni Mr. Corpus ng matalim. Isang tingin na hindi karaniwan sa isang janitor. Isang tingin na puno ng pagkadismaya at paghamon. Ngunit mabilis itong nawala at yumuko na lang ako. Pinulot ang aking mga gamit. Ikaw kasi, aanga-anga ka. Sigaw pa niya at nagpatuloy na umakyat sa escalator na parang walang nangyari. Ang mga nakasaksi ay nagbulong-bulungan, ang iba'y nagalit, ngunit walang nagtangkang kumilos. Ang insidente ay mabilis na kumalat sa buong kumpanya. Maraming naawa sa akin, ngunit walang gustong kumontra sa manager. Ang aking puso ay tila bumibigat, ang aking paghinga ay tila nagiging mababaw. Ang sakit sa aking katawan ay tila hindi na mahalaga. Ang sakit sa aking kalooban ay tila mas matindi. Ang hindi alam ni Mr. Corpus, ang buong insidente ay nakuhanan ng CCTV at ang footage na yon ay agad na napunta sa opisina ng CEO, si Miss Carla Reyes, ang aking anak. Matika si Carla at kilala sa kanyang nonsense na pamamahala. Nang mapanood niya ang footage, naningkit ang kanyang mga mata. Hindi lang ang pananakit ang ikinagalit niya, kundi ang pagmamaltrato sa isang matandang empleyado. Agad niyang ipinatawag si Mr. Corpus sa kanyang opisina. Pagpasok ni Mr. Corpus, mayabang pa rin ang tindig. Ang kanyang ngiti ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kayabangan. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging kampante. Good morning, Miss Reyes. May problema po ba? Mr. Corpus. Malamig na sabi ni Carla, ang kanyang tinig ay tila yelo na dumadaloy sa aking ugat. May nakita akong video na ikinakabahala ko ng husto. Ipinakita niya ang footage. Nang makita ni Mr. Corpus ang video, namutla siya. Ang kanyang mukha ay tila nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay tila ng laki. Ngunit agad siyang nag-iisip ng depensa. Ang kanyang utak ay tila nagtatrabaho ng mabilis. Naghahanap ng paraan upang makalusot. Miss Corpus, ang matandang yan, hinarangan ng aking daan para malate ako. Babagal lang naman akong kumilos. Aksidente lang yun. Hindi naman siya nasaktan ng sobra. Nasaktan man o hindi, Mr. Corpus, ang ginawa mo isang paglabag sa ating patakaran sa paggalang sa kapwa empleyado. Ito ay harassment at pisikal na pananakit. Ang bawat salita ni Miss Carla ay tila matalas na espada na tumatama sa kanyang pagkatao. Pero Miss Reyes, isa lang siyang janitor. Mas importante ang meeting ko, ang reputasyon ng kumpanya. Ang kanyang tinig ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging desperado. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging kampante. Dito na unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Carla. Tiningnan niya si Mr. Corpus ng may matinding pagkadismaya. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kanyang galit. Ang kanyang labi ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging seryoso. Isang janitor, Mr. Corpus. Lahat ng empleyado rito ay mahalaga, anuman ang posisyon, at lalo na ang mga senior citizen na naglilingkod ng tapat. Ang bawat salita niya ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang pagkatao. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Carla. Pumasok ako. Hindi ako naka-uniforme. Nakasuot ako ng pangkasyual. Medyo may galos pa rin sa muka, ngunit may kakaibang kinang sa aking mga mata. Sa aking pagpasok, tila nagbago ang aura ng buong silid. Ang aking mga hakbang ay tila nagpapahiwatig ng aking otoridad. Ang aking tindig ay tila nagpapahiwatig ng aking pagiging matikas. Nagulat si Mr. Corpus. Ang kanyang mga mata ay tila ng laki. Ang kanyang labi ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging gulat. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Nagsusumbong ka ba? Ngunit hindi ko siya pinansin.
Sa halip, lumapit ako kay Carla at niyakap ito. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Ang aking puso ay tila bumibigat. Anak, okay lang ako. Huwag kang masyadong mag-alala. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Corpus. Ang kanyang muka ay tila nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay tila nanlaki. Anak? Miss Reyes? Lumingon si Carla kay Mr. Corpus. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kanyang galit. Ang kanyang labi ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging seryoso. Mr. Corpus, kilala mo ang taong yan? Siya ang tatay ko. Si Antonio Reyes, ang nagtatag ng kumpanyang to. Ang dating CEO at ang kasalukuyang chairman ng board. Bumagsak ang panga ni Mr. Corpus. Parang nawalan siya ng dugo sa muka. Ang kanyang mga mata ay tila nanlaki. Ang kanyang labi ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging gulat. Ang matandang janitor na kanyang ininsulto, minaliit at itinulak ay ang ama ng CEO at ang tunay na haligi ng kumpanya. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang kanyang pagkatao ay tila nawala. Nagsalita ako sa boses na hindi na janitor, kundi isang taong may otoridad. Ang aking tinig ay tila nagpapahiwatig ng aking pagiging seryoso. Ang aking mga mata ay tila nagpapahiwatig ng aking galit. Maraming taon na akong nagre-retiro. Pero nababato ako sa bahay. Naboboring lang ako. Kaya't nagpasya akong maglibang. Gusto ko makita kung paano gumagana ang kumpanya. Mula sa pinakamababang antas. Gusto ko malaman kung paano tinatrato ang mga karaniwang empleyado. Nagkunwari akong janitor para lang makita ang totoo. At sa kasamaang palad, nakita ko nga ang totoo. Sa harap ng aking mga mata. Mula sa isang katulad mo. Hindi makapagsalita si Mr. Corpus. Nanginginig sa takot at kahihiyan. Ang kanyang kayabangan ay nawala, napalitan ng desperasyon. Ang kanyang muka ay tila nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay tila nanlaki. Sir? Miss Reyes, patawarin niyo ako. Di ko alam. Nagkamali ako. Tumayo ako at lumapit kay Mr. Corpus. Ang aking mga mata ay matalas. Ang aking tindig ay matigas. Ang aking tinig ay tila nagpapahiwatig ng aking pagiging seryoso. Ang aking mga mata ay tila nagpapahiwatig ng aking galit. Hindi mo alam? Ang paggalang sa kapwa-tao ay hindi nakabase sa posisyon, Mr. Corpus. Hindi mo kailangan malaman kung sino ako para lang igalang ako. Ang pagiging tao mo ang dapat magdikta niyan. Huminga ng malalim si Carla. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kanyang galit. Ang kanyang labi ay tila nagpapahiwatig ng pagiging seryoso. Mr. Corpus, dahil sa iyong aksyon, sa iyong pagmamaltrato sa isang empleyado, na siya ring aking ama at chairman ng board, ikaw ay agad na sinisibak sa trabaho. Walang severance pay at sisiguraduhin kung malalaman ng iba pang kumpanya ang iyong ugali. Miss Reyes, sir, maawa po kayo. May pamilya po ako. Pagmamakaawa ni Mr. Corpus, lumuhod pa. Ang kanyang tinig ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging desperado. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging gulat. Yun sana ang inisip mo bago mo itulak ang isang matanda. Malamig kong sabi. Ang aking tinig ay tila yelon dumadaloy sa aking ugat. Ang aking mga mata ay tila nagpapahiwatig ng aking galit. Ang pagiging ama ko ay hindi ang dahilan kung bakit kasi sibakin. Ang pagiging bastos mo at ang pagmamaliit mo sa kapwa ang dahilan. Kinabukasan kumalat sa buong kumpanya ang balita. Ang dating mayabang na manager ay sinibak at ang matandang janitor ay ang ama pala ng CEO. Natuto ang lahat sa isang mahalagang leksyon. Ang paggalang sa kapwa ay hindi dapat nakadepende sa posisyon o estado. Ang bawat bulong ay tila naging sigaw. Ang bawat mata ay tila nagpapahiwatig ng kanilang mga gulat. Ako, nagpatuloy pa rin ako sa pagbisita sa kumpanya paminsan-minsan. Hindi na ako naglilinis, kundi naglalakad-lakad. Nakikipagkwentuhan sa mga empleyado at masaya na nakikita ang aking kumpanya na pinapamunuan ng aking anak.
Ang aking puso ay tila nagiging mababaw at tuwing nakakita ako ng escalator, napapangiti na lang ako. Dahil sa insidenteng yon na ilabas ang katotohanan at naitama ang mali. Ang aking paglilibang ay naging isang mahalagang paalaala sa lahat. Ang bawat ngiti ay tila nagpapahiwatig ng aking pagiging masaya. Ang bawat tawa ay tila nagpapahiwatig ng aking pagiging kampante. Ang aking buhay ay tila nagiging mas makulay. Ang aking pagkatao ay tila nagiging mas matikas. At hanggang dito na lamang nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. Click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.